Hello guys, what's up? Welcome back to our channel. Saan ba tayo pupunta ngayon? Siyempre, kapag gusto natin lumabas, saan ba yung pumuntahan natin? Kundi score 1. Ngayon lang naman alam namin puntahan. Yes, kapag yung gusto ko lang lumabas, ganyan. Ayaw ko talaga lumabas. Bibilhin lang kami tapos, yeah. Bilhin lang siya. Kasi nga, di ba nakita nyo sa nakarang vlog namin, nag-unboxing siya ng Nespresso niya. Yes. Eh, natikman ko na yung mga free na pods. Ang natira dun is yung medyo matataas na yung level ng caffeine. Which Tatapang is, na. ayoko naman ng ganun. So, may napili na ako. Sabi ko sa akin, pumili daw muna ako. So, ayun. Bibili tayo for today's video. Samahan niyo kami. Yeah, fall na kasi. Oo, fall na. Yung mga dahon, nagkaano na. Nagsa-start na mag-fall. Mag-yellow. Tapos may binili kaming halaman, diba? Tapos may nalaglag na dahon. Sabi niya, fall kasi na fall na. Okay, hindi baka ano lang namatay na. Indoor naming halaman. Oo. Nakikisabay sa season kasi yun. Hindi malalagas yung dahon niya. Tapos kapag ano na ulit, kapag okay na ulit, like summer, ganyan, malamig siya. Malamig yung hangin. Feeling ko medyo mapapaaga yung winter or medyo matagal yung magiging winter ngayon. Kasi last winter sobrang saglit lang. Dalawang beses lang ata, tatlong beses lang nag-snowfall. Tapos yung snow, hindi pa yung super snow. Ano lang, nung bandang February ata yun. Yun lang yung parang pinakamalakas ata na snow. Which is very unusual. Tapos bandang March, wala na. Parang na ulit. Kahit hindi ka na mag-winter jacket, yung medyo makapal na lang na hindi super, basta hindi super kapal na winter jacket. Gano'n. Dati mas malapit kami sa score 1. Siguro, kung naka-go lahat ng stoplight, mga 5 minutes nasa square 1 na kami. Oo, no? Wala pa siguro. So, ngayon, mga 12 minutes. Mga 12 minutes, ganyan. Malapit pa din. So, ayun. Lagi kami lately kasi medyo may time kami sa weekend. Like, katulad ngayon, hindi siya weekend off, pero morning. So, sa hapon, may time kami. Yung ganun. Unlike na, pag yung iba niyang PM siya, which is 3 to 11. Yun yung... Tapos sa airport pa ako nagtatrabaho ngayon guys, yung hotel doon. So, busy pa rin siya kahit gabi. Yeah. Ngayon, morning naman. So, ayos lang naman. Magiging morning na ata talaga ako. Sana. Yung schedule ko daw is morning na going forward. Kasi kung totoo, hindi mag-resign. Oh, hindi pwede. Yes, bibili na siya ng gusto niya. Pads lang. Pads lang mabibili mo. Nakabili na ako nung kasi. Ito kami bibili sa Nespresso guys. Second ka na bumili. Bibili lang naman ng pads. Pero ayan, Nespresso dito. Niisip ko kung ilang flavor. Dalawa.
10 pods each yun, di ba? Pwede ka ibang flavor. Dalawang flavor muna. Yeah. Sinasabi ka. Nakabili na ako. Hindi, may sinasabi ka eh. Hindi. Pag nagbablog daw kami, puro mukha namin nakita. Kaya walang nanonood. Kaya daw walang nanonood sa amin. Sorry na kami lang naman. Magpakita ka ng ibang tao. Ito na. Nakabili na siya. Yan. Yes! Na niya. Mamaya, papakita niya sa inyo kung anong nabili niya. Ngayon, Yes, mag-ikot-ikot lang kami. Yeah, nagtitingin lang Ako kami naman, ng ano. Titingin lang ng mabibili. Titingin lang siya ng kung anong pwede niyang gastusin. Ganyan kasi yan. Kapag gumastos ako, dapat siya din. Hindi kaya. Ay. Siyempre, doon kami sa GameStop. Let's go. Sabi ko sa kanya, save 25%. But you spend 75%. Uy, wala nakalagay. Sabi lang offers end on October 6. But some exclusions may apply. Check mo muna kung bibili ka. Baka ano lang, may mga sticker ito. $7 lang. Hindi, yung may sticker, yung sale na mismo talaga siya. Ooh, this is nice. Sino yan? May t-shirt ng kasama. Oh. $35. Yeah, that's nice. Ay, parang may ganyan tayo eh. Yung maliit? Yung maliit. Tanong mo muna kung bibili ka. Mamaya pagbayad mo. Regular price pala. I don't care. Wow. Parang yan lang yung Deadpool, no? Lady Pool. Ito. Walang iba. So yung parang mas maganda nga yung maliliit na. Or ito na lang. Pwede rin naman yan. So kami ngayon sa Uncle Tetsu. Bibili lang ng pagkain pa uwi na. Baho. Mabaho ka. Kabalik na kami. Pauwi na ulit kami guys. Yeah, saglit lang. May mga binili lang kami tapos hindi na rin kami masyadong gumala or nagtingin-tingin. Kasi magluluto pa ako. Di ba luto na yun? Luto na siya, pero yung pag mix-mix, lagi na ako nagluluto guys. Pwede na siyang maging asawa ko. Hindi na ako nagluluto. So, kasi wala nang pakialaman. Wala nang pakiilamanan. Yes. So, ayun. Uwi muna kami. May event dito sa Food District. Kaya lang din na namin pinuntahan. So, parang mga pambata lang. Harvest Fest. Yun yung pangalan. Nabasa ko kanina. May ano din, may rides. Yung kabayo. Yung carousel. Yun, may rides. Tapos parang may nakita ko na iba't ibang ano din, kainan, ganyan. Pero di na namin pinuntahan. Dami ng ano, no? Dami ng changes. No? Dami ng changes ni Canada, ni IRCC. Like, parang last announcement, May. Tapos, ngayon, may paparating na naman na bagong For November, yung sa... For November. Sa ano, PGWP, yung mga kung sino lang pwedeng makakakuha ng PGWP, ganyan. Kasi hindi na lahat pwedeng magkaroon ng PGWP. Tapos, yung mga kuha ng PGWP, kailangan na nila mag-submit ng language test. May mga certain requirements na, tapos yung i-approve nila na mga student permits ng starting next year. Ang baba na rin. Ang daming announcement. Sobrang daming changes na hindi namin alam kung apektado ba tayo or actually, medyo apektado kami. Kumbaga para kaming naambunan. Parang ganun yung pakiramdam. Kasi hindi namin alam kung aalis ba kami talaga or mag-stay ba dito, ganun. Kasi nga yung mga pathway sa PR, sobrang limitado na lang ngayon. Oo. Yung kung mag-a-apply kami ngayon,
ngayong panahon na to. Parang malabo talaga. Tapos, yun nga, ang dami pa rin announcement na pabago-bago sa PGWP. Given na wala pa rin kaming PGWP, hindi pa rin approve. Diba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Parang hirap magplano kasi nga, ang dami nangyayari. So, ayun. May thoughts ka ba dun? Ayun lang, parang ang hirap lang kasi talagang gumalaw. Lalo, nasa na nga kami. Implied status pa lang naman kami, guys. Nakaka-apply lang namin ng work permit 3 weeks ago. Yun pa pala, ang tagal na ng approval ngayon kumpara sa mga dati. Na within 1 or 2 weeks nakukuha na nila yung work permit nila. Tapos yung ngayon, yung iba, 4 months, 5 months, even 6 months, hindi pa nila nakukuha yung nila. Pero, yung postgraduate work permit, ganun. Yeah. Sabi nila, kapag student ka, mag-solo ka lang na application, less than a month, makukuha mo na siya. Tapos kapag yung may OWP ka nga, ganyan, before is around 2 to 3 months. Pero ngayon, yun nga. 4 months na mahigit, wala pa rin yung iba. Kami kasi, solo applicant kami parehas. Parehas kasi kami nag-students dun sa mga hindi nakakaalam. Parehas kami student. Mga hindi pa rin nakakaalam. Mag-subscribe kasi kayo. Ayun, pareho kami students. So, magkaiba kami ng application. Pero until now, 3 weeks na. 3 weeks na kami nakapag-apply. Wala pa rin. Pero, hindi naman masyado naming iniisip pa sa ngayon. Parang kinukuha pa din namin yung extra time na pwede naming makuha. Kasi advantage naman nung wala ka pa nung work permit. Hindi pa tumatakbo yung 3 years na pwede sa postgrad work permit. Parang... Kumbaga may free may free trial card ka ganyan. So, ayun, ang hirap. And naisip ko lang din, yung batch namin, parang sumakto dun sa mga maayos na rules pa. I'm not saying na hindi na maayos, mas mahigpit lang. Parang singwerte kami kasi lahat ng i-implement na policies noon, parang dun sa mga past na batch or dun sa mga future batch, parang yung batch namin medyo safe, kumbaga. First, yung sa work hours. Kapag student ka, di ba 20 hours lang. Nung dumating kami dito, hanggang matapos kami, full-time hours. Napagbigyan, naging full-time. Hanggang gumraduate kami. Hanggang bago mag-co-op term. Saktong-sakto. So, after co-op namin, biglang naghigpit na ulit na back to 20 hours. Tapos ngayon, pagtas sa school namin, mag-a-announce naman sila for application ng PGWP, may certain na criteria or requirement na bago. Which is, pumasok pa rin kami dun sa old requirement na walang ganun. Yung magsasubmit nga ng language test, kami hindi naman required kasi nakapag-apply na kami, implied status. Yes. And bukod dun sa language test, yung sabi nila parang ang i-approve lang ata nila is yung may mga work na skill dito. Yung i-approve nilang PGWP. Sa pagkakaalam namin ito, yung i-approve lang nila is yung parang kailangan nila sa province na to. For example, medical kailangan nila. Yung mga medical lang yung tinapos. Parang ganun. Parang kailangan align yung pinag-aralan mo dun sa labor needs nung province. So, kasi yung IELTS or English or yung CELPIP, parang medyo madali na yung gawa ng paraan eh. What if nag-fall ka dun sa di ba? Dun sa mga hindi totaling kailangan ng province. Yun lang yung mahirap. Which is kami. Yeah. Sa samahang palad kami. Oo, kami. Pero... Kasi sa hotel industry kami nagtatrabaho, guys. So, nasa tier 4 kami basically. Yes. So, sa Ontario, walang pathway para doon. Sa ibang province, nagkaroon, pero nagsara. Yun, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi kami tumuloy sa mga plano namin noon. Ayun, share na rin namin, guys. Na dahil nga, yung parehong work namin is hospitality. Na hindi naman siya super kailangan dito sa Canada. Toronto, lalo sa Toronto. Yes. Sa ibang province may pathway, pero
wala na. Ayun. Wala pa ulit. Kaya medyo napa-stay rin kami muna dito sa Toronto kasi pinag-usapan namin kung lilipat tayo, ano ba yung pathway natin? Diba? Anong difference din? Alam mo yun, kasi lilipat ka, hindi lang naman yung PR yung iisipin mo, yung gastos din, syempre yung relocation. Tapos may sasakyan nga kami, so idadrive pa namin kasi mahal nga pagka pinakargo yung kotse. Tapos yun nga, yung gastos pa doon. Tapos yung mga gamit mo sa bago mong titirhan doon. So naisip namin, ganun kung ang chances namin is the same lang dito, why not stay muna until magkaroon ng mas malinaw na pathway. And then, tsaka kami gagalaw, kumbaga. Yeah, kasi same pathway pa rin naman eh. Ang Alberta lang yung meron talagang for hospitality na which is ngayon parang nilimit na rin nila. Parang na lang yung mga nandun. Doon lang nag-aral. Yun yung ipra-priority nila. Kasi may mga kakilala rin kami na same situation din sa amin, lumipat doon. Pero syempre nagtatanong kami ng nila, ano yung balak nilang pathway. Wala, under express entry din. So, yun talaga yung parang naging main reason namin kung bakit kami nagstay muna dito. Sobrang hirap mag-plan talaga ahead. Like, kami may plano na talaga kami before. Bago pa kami mag-Canada, planado na. Dito lang kami mag-aaral sa Mississauga. Yes. Tapos alis na agad. Walang ano-ano yun. Siyempre, things happen. Hindi naman pwede namin ipilit yung plano namin. Pagdating doon, wala rin namang mapapala. So, sa ngayon, mas maganda maging safe muna. Kasi ang hirap din kasi yung PGWP, 3 years lang yun. Yes, 3 years lang. Hindi naman pwede paglipat namin doon, ay wala dito, balik tayo ulit. Sayang yung oras, guys. So, kasi dito, may mga connection naman na kami sa trabaho. Mas madali kaming gumalaw, kumbaga. Kesa magsisimula ulit kami doon sa trabaho namin. Tapos, yes, actually, di ba? Nung lilipat kami talaga ang plano. Nag-try na kami, mag-apply pa lang from here. Pero, kahit entry level lang, tinry na namin. Pero sad to say, prefer nila is, yung nandun ka na. Sabi sa amin, reach out ka ulit kapag nandito ka na. Ang hirap na umasa muna sa ganon. Lalo na is, yun ngang lilipatan is konti lang yung mga work opportunities for our industry ng work. Sobrang limitado lang yung work opportunities doon kumpara dito. Pero syempre, yes, marami nga ditong opportunity. Hirap naman magpa-PR. Pero ngayon, dito muna kami talaga. Yes. For now. Until magkaroon talaga ng mas malinaw na pathway. And, wina-work out na lang namin is makapasok kami pareho sa tier. At least kahit pa paano umaandar na yung time na nasa tier kami. Kahit isa lang sa amin muna. Eto, siya, din siya. Nag-iisip na rin siya kung, lipat kaya ako ng ibang industry. Para kasi may yung shuttle driver kasi dun sa trabaho. Nakakwentuhan ko, guys. Tapos nababanggit nga siya na ba't nagtitis kayo sa hotel, ganyan. Mas marami pa dyan. I-try nyo lang. Kailangan nyo lang talaga mag-explore. Yeah. Bata pa kayo, mag-aral kayo. Tapos napaisip ako. Sabi ko, mag-search nga ako. Kasi totoo naman na hindi lang hotel yung Kasi hotel lang talaga yung experience namin. Kaya mas madali kami makapasok sa hotel. So yun, baka nga may kaya namin pumasok sa ibang department or sa ibang industry. Sabi ko nga sa kanya, mag-aral siya ulit. Kaya lang medyo mahal. So, mahal kasi siguro talaga, after, na lang. Pag PR na, mag-aral siya. Ang gagastusin mo sa pag-aaral, yung 5,000 Canadian dollars. Lisensya pa lang ata yun. Pati yung course pala, syempre. Tsaka yung licensing exam. Pero saglit lang yun, di ba? Parang few months ka lang mag-aaral. Mga 4 months for that, lang. price. So, 4 months lang yung pag-aaralan mo. Pero, depende sa'yo kung gaano mo kabilis tapusin. Kasi may mga nakatapos ng 2 months. Yung pinag-uusapan natin is yung real estate na license. Kasi nag-search na rin ako.
Yun nga, yun yung pinag-uusapan natin guys, is yung, kasi nag-search nga ako ng real estate, kung paano maging real estate. Kasi pakiramdam ko, andun yung pera dito sa Canada. Yes. Andun yung, parang matagal siyang maluma na industry, kumbaga. Eh, syempre, maraming nagkakaroon ng bagong bahay. Sa rent, palaging may nagre-rent. Yeah. So, yun, iniisip ko, ang gagastos mo lang, 5,000. Which is mahirap isugal ngayon. Kasi pag gumastos ako ng 5,000, tapos uuwi lang din ako ng Pilipinas, hindi, kapag na muna. Kapag may alam kayong work, hindi kailangan ng certificate. Sabihan nyo naman kami. Tier 3, ganyan. Na tier 3, ganyan. Ayun. So, titingin kami. Pero ayun, yun yung so far, yun yung thoughts namin, yun yung plan namin. And yeah, we'll see how it goes. We're back home. Pauwi na kami. Yes. Pakita lang namin sa inyo kung ano yung mga nabili namin for today's video. Okay. Uncle Tetsu. So, bumili lang kami ng tart. Cheese tart, tsaka... Buksan mo na. Tiramisu. Wait lang. Tsaka tiramisu. Di pa namin natatry yung tart nila. Yung ano pala. Wow. This is the tiramisu. Ay, hindi kita. Saan nasa ilalim yung cheese? Basta yun, nandun sa ilalim. Yung cheese. Then, syempre, we got some pods. Dalawang flavor lang. Kasi per ganito, 10 pieces daw. So, hindi ka pwede yung dalawang ganyan, dalawang ganon. Yeah, so ito yung flavor. Kapag, may marirecommend kayo na maganda or masarap. Comment down below. So, yeah, try natin sa susunod. And, of course, kapag bumili ako, bibili din siya. Ito ang nagastos niya. Meron na naman tayo guys na ganito. Tapos yung isa niya, ito. Yung isa sa dulo, random. Ito kasi yung mga nabili ko nung nakaraan. Ayan siya. Ayan. Wala namang katulad, diba? Wala namang kaparehas. Or baka meron. Wala naman. Sana yung dulo, hindi kaparehas ng mga yan. Yes. Kasi yan yung tawag doon? Hindi ko alam. Mystery something. Sa random siya. Mystery something. Yeah. So that is it for today's video. Sana may mga natutunan kayo. Kung may mga mali kaming nasabi or what. Mag-comment lang kayo guys para at least natututo rin kami sa inyo at natututo rin kayo sa amin. If you have like any opinions, trend, or thoughts regarding sa mga nangyayari today. Mga opinion lang naman namin yun. Yung mga nafe-feel namin sa mga changes na nangyayari ngayon sa Canada. Kasi sobrang dami talaga. Yes. Comment din kayo para pagka-alaman tayo ng naiisip. So, yeah. Yeah, maraming salamat sa panonood. Yeah, thank you guys for watching. Don't forget to comment, like, subscribe. And subscribe, of course. And also to follow on our socials. Yeah, nasa description box lahat yan. Nandito din. Nalagay niya dito. Okay. Bye guys. Thank you for watching. Until next time.